Nagsisimula ang episode na ito sa tatlong Silver Wolf mercenaries na handa ng harapin ang hamon sa harap nila sa anyo ng Ox Tree. Kahit alam nilang hindi sila sapat na malakas, sumugod sila papunta sa kanya. Ang kanilang leader na si Elka, ang nanguna at tumalon ng mataas upang salakayin si Ox Tree mula sa itaas. Naghanda siyang suntukin siya sa kawalan, ngunit ito ang inaasahan ng mga lobo. Ang kanilang plano ay hayaan siyang lumuwag ang depensa habang siya'y nagiging agresibo, at isang pangalawang lobo ang lumapit sa kanyang tagiliran, na ikinagulat niya. Ang pangatlo ay sumugod din sa kanyang paa mula sa kabilang panig, at napagtanto ni Oxtree na siya'y napalilibutan. Kinagat ng dalawang lobo ang kanyang braso at binti, habang si Elka ay naghanda upang bigyan siya ng huling dagok. Hinawakan niya ang kanyang sungay at hinatak ang kanyang ulo sa gilid, na inilalantad ang kanyang leeg. Mabilis siyang lumipat sa likuran niya at ginamit ang lahat ng lakas ng kanyang panga upang kagatin ang kanyang leeg. Nanatiling matatag si Oxtree habang kinagat siya ng tatlong lobo dahil hindi sila nakakapinsala sa kanya. Napagtanto ni Elke na ang kanyang matutulis na ngipin ay hindi makakapasok sa matigas na balat ng Minotaur. At nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Tinanong siya ni Oxtree kung nagulat siya bago magdagdag pa ng insulto, sinabing ang balat ng isang Minotaur ay hindi madaling ma-pierce. Pagkatapos, naging agresibo siya at hinampas ang lobong kumakagat sa kanyang braso gamit ang tila kanyang mga didi, sa aking palagay. Siguro ganito rin siya magparusa sa kanyang kasintahan kapag nagkakamali ito. Sa anumang kaso, ang hampas ng Minotaur ay masyadong malakas para sa Silver Wolf, na damyugo ang ilong habang siya'y pinalipad palayo. Hinawakan siya ni Oxtree at itinapon papunta sa kahoy na hagdanan. Ang lobong kumakagat sa kanyang paa ay binitiwan ng pagkakahawak nang makita ang kasamahan na nasaktan. Ngunit iyon ay isang seryosong pagkakamali dahil isang sipa mula kay Oxtree ang naghihintay sa kanya. Siya rin ay pinalipad palayo, at ngayon tanging si Elka na lang ang natitira sa balikat ng Minotaur. Napagtanto niyang walang pag-asang manalo sila dahil ang kanyang mga kaibigan ay natalo ng isang hampas lang. Gayunpaman, determinado siyang hindi siya palalayain. Ngunit hindi iyon nangyari dahil hinatak siya ni Oxtree mula sa kanyang balikat at ibinalibag sa lupa. Nasaktan si Elka at nagmukhang kaawa-awa. Ngunit hindi siya kasing kaawa-awa habang naghanda si Oxtree na tapusin siya. Habang papalapit ang mabigat na suntok sa kanyang mukha, sumigaw siya ng "hindi" sa kanyang isipan, at biglang bumalik sa kanyang kabataan ang kanyang mga alaala. Ang kanyang lolo ay minsang naging matalino at iginagalang na leader ng tribo ng Silver Wolves. Madalas niyang ikwento sa kanya kung paano sila naging purong dugong Silver Wolves. Kapag sila'y namatay at naging mga espiritu, sila'y nagiging mga espiritu na nagbabantay na pumoprotekta sa mga buhay na miyembro ng tribo. Mas malakas ang kanilang tribo kaysa sa ibang mga lobo, at mayroon din silang kakayahang pagyamanin ang kanilang mga kasanayan sa pagsubaybay at pangangaso. Maaari nilang manahin ang kalooban ng kanilang mga ninuno, at iyon ang nagpapalakas sa kanila bilang mga Silver Wolves. Sinabi ng lolo ni Elke na ang kanilang karangalan ay karangalan ng mga ninuno. At dapat silang kumilos ng maayos at mamuhay ng may pagmamalaki upang hindi nila sirain ang karangalan ng mga ninuno na gumabay sa kanila. Sinabi ng kanyang lolo na sa pamamagitan ng pamumuhay ng marangal, matutuklasan nila ang layunin ng kanilang buhay balang araw. Noong panahon na iyon, si Batang Elka ay tuwang-tuwa sa pakikinig sa mga kwento at nangako sa kanyang lolo na mamumuhay siya para sa karangalan ng kanyang mga ninuno. Gayunpaman, sa halip na matuklasan na si Elka ay isang purong dugong Silver Wolf, nagpa siya si Elka na mamuhay para sa karangalan ng kanyang mga ninuno. Isang araw, nakakita siya ng isda sa mga labi ng isang batang USA at dinala ito pauwi, kung saan ang mga matatanda ay nag-aalala dahil sa taggutom. Wala nang makain, at ang mga kanlurang tribo ay nagkakaubusan at pumapatay para sa pagkain. Ang apoy ng kanilang pamimirata ay umabot din sa nayon ni Elka. Sinunog ng mga sumalakay ang kanilang nayon at pinatay ang lahat ng hindi makatakas. At si Elka ay nadala lang ng kanyang mga magulang habang nakita niya ang kanyang lolo na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa kanila. Makalipas ang mga taon, siya ang naging bagong pinuno at pinangunahan ng kanyang tribo sa desyerto. Isang araw, tinanong siya ng kanyang mga kasama kung totoo bang nagsimula na siyang magtrabaho sa ilalim ng Panginoong may lupa na si Greed. Tinanong nila kung hindi ba siya nahihiyang year-okan ang karangalan ng kanilang mga ninuno sa paggawa nito. Hindi lang siya nagsisilbi sa iba, kundi nagsisilbi pa sa isang hamak na baboy na siyang sanhi ng lahat ng ito sa simula pa lang. Iniutos ni Elke sa kanila na tumahimik, sinabing wala na silang ibang paraan upang mabuhay. Kahit isang araw na buhay pa ay hindi mas mababa sa isang himala. At nais niyang gawin ang lahat upang mailigtas ang mga bata.
Determinado siyang isakripisyo ang kanyang karangalan at lahat ng kasama nito para sa mga bata ng kanyang tribo. Hindi ako umiiyak. Naisip ni Elke na maiintindihan ng kanyang mga ninuno ang kanyang mga dahilan. Kahit na siya'y nagsisilbi sa isang matabang, sakam na baboy na Panginoong may lupa at ginagawa ang kanyang maruruming gawain. Sa utos ni Greed, inistorbo at kinikikilan niya ang mga ordinaryong nilalang at pinapatay ang mga nabigong magbayad. Habang naghihintay siya sa suntok ng Minotaur na tatapos sa kanya, gusto lang malaman ni Elke kung naiintindihan siya ng kanyang lolo. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Oxtree ay hindi kasing walang puso gaya ng kanyang pinalalabas at pinatawad ang kanyang buhay. Hinampis niya ang lugar sa tabi ng kanyang ulo, ngunit si Elke ay nawalan na ng malay dahil sa mental at emosyonal na stress. Patuloy niyang sinasabi na gagawin niya ang lahat para sa mga bata, habang si Theo ay lumapit upang suriin siya. Sinuri ni Theo ang lobo at nagtataka kung talaga bang nawalan siya ng malay, at nagmungkahi si Oxtree nanograms ideya kung paano siya tuluyang tatapusin. Gusto niyang baliin ang kanyang mga binti upang hindi na siya makasunod pa, at natakot si Theo sa narinig. Kumikilos siyang vain at mabait sa parehong oras. Sinabi niyang kahit na ang kasalanan ng paghabol sa kanyang buhay ay napakalaki, ang pagbali sa mga binti ng lobo ay masyadong malupit. Inutusan niya ang 2 Minotaur na dalhin ang mga lobo para sa ngayon dahil si Sejen ang dapat magdesisyon tungkol sa kanila. Sinunod ng mga Minotaur ang kanyang utos at binuhat ang 3 walang malay na lobo. Samantala, mayroong isang kawili-wiling nangyayari kay Sejen at sa kanyang kuweba. Nagpapagupit siya ng buhok sa huling kabanata, at sa madaling sabi, nagsimula itong magulo. Ngayon, mayroon siyang kalbong bahagi sa likod ng kanyang ulo na kumikislap na parang diamante, at ang mga rabbits na may karit na responsable para dito, ay naglalangis sa takot. Nag-uusap sila sa kanilang mga sarili at nagtatanong kung ano ang gagawin, ngunit tinanong sila ni Sejen kung bakit natatagalan. Sinuri niya ang kanyang buhok, tinanong sila kung tapos na ang gupit, at napagtanto ng 2 salarin na sila'y patay na. Agad na nakita ni Sejen ang kalbong bahagi ng kanyang ulo, at nagalit siya, habang nag-iisip ang mga rabbits kung ano ang gagawin ngayon. Dumating din doon si Reyna Poison Bee at tiningnan ang kalbong bahagi ni Sejen na hindi niya nakikita. Iniisip niya na kung alam niya na mangyayari ito, sana humingi siya kay Theo ng salamin. Taos-pusong humihingi ng paumanhin si Sickle Rabbit sa pagiging masamang barbero, ngunit sinasabi ni Sejen na okay lang iyon dahil nagkakamali naman ang lahat. Sinusubukan niya siyang pakalmayan sa pagsasabing walang makakapansin nito dahil siya lang ang tao dito at lahat sila ay mga halimaw. Tumatawa siya habang isinusot ang kanyang sombrerong gawa sa dayami, na sinasabi na kapag suot niya ito, walang makakakita. Patuloy siyang tumatawa habang sinasabi niyang okay lang, pero pagkatapos ay pumunta sa sulok upang magmumok dahil hindi talaga okay. Habang nakaupo si Sejen sa isang sulok, dumating si Ina Rabbit at tinanong ang kanyang anak kung ano ang nangyayari. Nang malaman niyang nagkamali si Sickle Rabbit sa gupit ni Sejen, nagalit siya rito, at sa gitna ng kanyang mga luha, sinabi ni Sejen na okay lang siya. Nakita ni Ina Rabbit na hindi talaga siya okay, kaya nagboluntaryo siyang ayusin ang kalbong bahagi na ginawa ng kanyang anak. Sinabi niya kay Sejen na umupo muli para sa gupit at kinuha ang isang pares ng matutulis na gunting mula sa kanyang 4th dimension pocket. Samantala, ang paborito nating tagapangasiwa ng Tore, si Eileen, ay nagbabasa ng libro habang kumakain ng cherry tomatoes. Sinasabi niyang masaya ang magbasa, ngunit napansin niyang ubos na ang cherry tomatoes niya, na hindi masaya. Simula nang lumaki si Eileen, ang dami ng pagkain na binibigay sa kanya ni Sejen ay hindi na sapat para sa kanya ngayon. Hindi niya mapunan ang kanyang gutom ng ganito, ngunit hindi rin siya makapaglakad na humingi ng dagdag na pagkain kay Sejen. Naalala ni Eileen kung paano siya hindi maintindihan ni Sejen noong nakaraan at tinanong siya kung siya ba ay isang may pakpak na baboy, at ayaw niyang maulit iyon dahil iritado pa rin siya. Gayunpaman, nagtagumpay ang kanyang gutom sa takot niyang mapahiya, at tinawag niya si Sejen para bigyan siya ng merienda. Gayunpaman, may nakita siya sa kanyang magic crystal na nagulat siya. Tinanong niya si Sejen kung ano ang nangyari, at tinitingnan niya pabalik ang kanyang mensahe habang nababalot sa misteryo. Dito nagtatapos ang kabanata. Sigurado akong kalbo na si Sejen, o mas malala pa, may pangit na gupit siya ngayon. Tingnan natin kung paano ang magiging usapan nila ni Eileen sa susunod na kabanata, at pagkatapos ay kailangan nating hintayin sina Theo at mga kasama niyang bumalik kasama ang mga lobo. Ano sa tingin niyo ang gagawin ni Sejen sa mga lobo? Sabihin sa amin sa mga komento at mag-iwan ng like kung nagustuhan niyo ang video na ito. Mag-subscribe din sa aming channel para sa mas maraming videos na katulad nito.